Ano ang kaso ko? Yan. Ano ang kaso ko? Yan yung naging tanong rin doon sa isa sa kanyang mga post. Dahil nga nakatutok sa kanya yung media, yung tao, okay? Dahil sa ginawa niyang pag-Facebook live doon sa ginawang raid ng PNP ACG sa isang lugar sa Makati na nagkakaroon ng illegal activities sa mga credit, parang gano'n. Yung mga nangungutang na hinaharas, okay, nangungutang online, pag hindi nakabayad, hinaharas. So, napasama doon si Rendon Labrador. At yan yung naging tanong. And actually, may sagot ang PNP and mga guidelines na pinakita rin ang PNP on how to deal with this kind of situation na kung saan merong media personality, blogger, okay, content creator, influencer na sumasama. Regardless yan on my own opinion, regardless it's either a blogger or a reporter. Yung pinapakita nilang guideline na yan is pangkalahatan sa kung sino man yung sasama sa operations ng PNP or ng any law enforcement agency natin. At bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si Citizen306 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. At pwede na po natin pag-usapan yan doon sa comment section. So balikan po natin yung topic na aking gustong i-share sa inyo. Katulad ng nasabi ko, mayroong post si Rendon Labrador sa kanyang FB. Okay? At ito po yung sinasabi. Bali, 19 hours siya nung nakita ko to. And maybe around 24 hours na siya ngayon. I'm not too sure. But ito yung post niya na minention ko kanina. Ano ang kaso ko? Na tumulong ako sa mga biktima, na pinakita ko lang ang accomplishment ng PNP ACG na hindi naman ninyo pinapansin dati. Lahat ng harang-harang sa advocacy ko, makatulong sa tambayan, hindi ko kayo uubuan. Okay? So, yan yung post niya. Okay? Yes, correct. Maganda yung ginawa niya, nakatulong siya kasama ang PNP dahil kumbaga na-enhance ngayon, diba? Naging usap-usapan tuloy siya ngayon. 'Di ba? Na alam naman natin na matagal nang nangyayari ito eh. Marami nang na-report, marami nang nagpatotoo sa mga ganitong style ng mga lending na yan na ang pagkakaalam ko nga magkakaroon sila ng access doon sa mga contacts mo. So, pag hindi ka na nakabayad, yung mga yun, yung sesenda nila ng message at sila yung sisingilin or sila yung bibigyan ng mga messages na negatives against sa'yo. So, maganda yung nagawa ni Rendon. Maganda yung ginawa ng PNP, ACG, in-expose nila through media, through social media, which is isa sa pinaka-effective way ngayon, lalo na ngayon, para marinig yung hinaing ng kung sino man is through media, through social media na talaga namang malakas ang pagka ganito na yung mga usapan, pag dinaan na sa social media, which is inadapt din ng PNP ACG para nga mas wider, broader yung kanilang ma-capture na attention. And it happens. Kaya lang, medyo ang nangyayari, sumisentro kay Rendon. Kasi alam naman natin before na talagang yung way ng pagko-content ni Rendon is masasabi nating nagpapapansin siya. Di ba? Inaaway niya kung sino-sinong celebrity, mga artista, politicians. Diba? So marami siyang mga tinira na in the end, nagka-problema siya sa kanyang FB page. I'm not sure if yung YouTube niya is nagka-problema dahil alam ko ang FB niya is natanggal talaga. And recently lang ata nabalik. Ngayon, nung nabalik naman, ito yung ginawa niyang content, which is good. Diba? Dahil helping talaga, exposing yung mga illegal activity na ginagawa ng iba nating kababayan at ang mga foreigner na rin, of course. But the problem here is meron siyang mga nalabag according sa policy ng PNP. And among this ay itong ipapakita kong slide na susunod.
yung according doon sa Revised Media Relationship Policy, okay, ng PNP, na embedded media during police operations shall not be allowed. So yung pagsama, actually, di ba, pagsama yan ng mga media during police operation is not allowed. However, media representatives shall only be present during the physical inventory of evidence as provided by RA 9165, Section 21. Which means, during actual operations, lalo na kung medyo dangerous, hindi pinasasama talaga yung mga media. Nagko-cover sila pero malayo sila dun sa sinang nangyayari. And pwede lang silang umentrada na o talagang i-allow is pagtapos na kung ano man yung nangyari. And I think on that part, tapos naman na yung raid. Ang naging problema lang is na-expose yung mga supposed to be suspect na mga tao. Yun yung nagiging sentimiento ng mga nakapanood, ng mga kamag-anak, okay, ng mga taong malalapit doon sa involved ng raid na yon. And according doon sa ilan pang mga pinakita na rules, policy ng PNP, ito, guideline in releasing information to the media. Verify the details of the story from the authorities concerned prior to release. Okay? So, since live yon, hindi nangyari. Matik yon, and alam na natin na hindi na-inform yung kung sino man yung naging naka-collaborate ni Rendon prior doing yung kanyang live stream. Okay? Ensure the details are based on the result of the investigation, which is hindi na nga rin nangyari kasi nga live yon. Ensure the details of press release statement do not hamper the ongoing investigation. Ensure that the release of information or the details of victim, suspects, and arrested person will not lead to their identification. Ensure that only photos, names, and details of crime committed or of validated wanted person are published and disclosed to the public, that this shall include details in case of their arrest. Avoid premature release of information that may interfere with investigation or apprehension, such as the nature of leads and the others specification. Avoid opinions or speculation on all incident. So marami-rami, yung pagbabasihan natin yung guideline, diba? Doon sa live na nangyaring yon, totally exposed na lahat. May mga ilan doon sa policy na yun na hindi nasunod kagad. Diba? Nagkaroon kagad ng judgment. And meron pa nga siyang post. Okay? Nakita ko rin yung post niya na kung saan eto yung mga sinabi niya. Ay, 2 days ago na yan. Pero yan yung time na nagkaroon ng raid. Sinasabi niya, huli kayo, kulang-kulang 300 illegal online lending apps. Huli sa akto. Okay? Illegal online lending apps, PNP operation. Illegal online lending apps, PNP operation. So, mayroon siyang mga post na. And, syempre, kayo, anong iisipin niyo? Huli kayo. So, from that point, iisipin mo, sila talaga yung mga suspect. Hindi na sila suspect. Sila na talaga yung mga may kasalanan. Which is, parang hindi sila nabigyan ng fair trial. Okay? Yun nga mas medyo, kumbaga, pag-iisipan natin na kahit sila ay talagang gumagawa nun, but not proven. Okay? Wala pang concrete evidence na magdidiin para sa kanila. Suspect pa rin sila. Hindi pa rin sila makukonsider na mga taong gumawa ng kasalanan. Unless mayroon kang ebidensyang papakitang solid. So, yun yung mga magiging sagot sa tanong ni Rendon Labrador. Ngayon, kung sa kanya napopokus ang atensyon ng media, ng tao, it's because of ano yung meron siya before. Yes, second chance can be given to him, pero medyo may sablay sa nangyari. Lalo't na social media siya, lalo't mayroong mga umaangal na tao. Ang masama nito,
yung magandang intention pala, is medyo nababahiran ngayon ng hindi maganda. And let's accept it. Real talk lang tayo. Okay? Ang mga gumagawa ng content, especially, ipinopost mo, okay, sa YouTube, sa social media yan, alam naman natin na there is a revenue out of it. May makukuha ang influencer o sino mang nasa social media na gumagawa ng content, merong monetary kung kapalit dyan. Sabihin na natin na hindi nila iniisip yon, but it will come. Darating yon. But knowing sa mga history ni Rendon, alam naman natin na he's for fame. And, of course, yung perang involved. Diba? Okay. Sumali na siya sa online sabong. Diba? Tinira yung mga celebrity. Okay. Diba? Anong purpose mo? I'm not saying na mukhang pera si Rendon. But, come to think of it, I'm not against Rendon. Okay? Although medyo mahangin siya. Pero, yun siya. But ako, I'm on the topic. Kung ano yung gusto kong i-share. Maganda yung advocacy, maganda yung purpose ng Rendon at ng PNP, but somehow, yung coordination nila on how to handle yung mga ganitong pangyayari at yung orientation nila kay Rendon is doon nagkaroon ng labo. Medyo hindi mali. So, yun lang po yung gusto kong share and I hope meron kayong naintindihan at maraming salamat.